Hello Katden lovers and Katden followers by Mami Min. Kaya pala bantay sarado dito kay Miss Catherine Bernardo dahil dito ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, before anything else, nais ka po muna magpasalamat po sa inyo pong lahat sa lagi po ninyong pagpili at panonood, of course, sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood. At ngayong araw nga ay tuloy na po no ang ilan sa mga sinasabing magkakasama itong si Mr. Alden Richards at si Miss Catherine Bernardo sa mismong araw ng mga puso dahil matapos nga na i-announce ng ABS-CBN at ng GMA7 that is coming Feb 13 and hanggang sa succeeding days ay mapapanood na po yung HLA. Marami pong mga natuwa dito po sa news na to kasi hindi man sila magbalik sa big screen, no, pero still mapapanood na sila at available ng Hello Love Again sa Netflix. At dahil dyan may mga kumakalat na naman mga chismis na kaya daw hindi natuloy ang Kimpaw movie sa Feb 12 kasi Feb 13 showing ang HLA sa Netflix. Baka nasa Netflix lang tatambay ang mga tao. So ganito po yung kanilang assumption with regards po dun po sa inilabas na statement ng GMA at ng ABS-CBN patungkol nga sa pagiging available ng Hello Love Again sa streaming platform ng Netflix. And of course, syempre ito po ay pinabulaanan ng ilan. May mga dahilan naman po kasi ang Star Cinema kung bakit po nadidelay yung paglabas ng kanilang movie. So hindi na natin kailangan pagdiskusyonan yan at wala naman pong dapat pag-awayan patungkol dyan. And of course, eto pa dahil lumalabas na rin ang ilan sa mga pictures or inaasahan natin this year lalabas na po yung trailer ng Elena no na 1944 na ito po ay talagang dinirect ng isang napakagaling na direktor na si Direk Olivia Lamasan. Napakagaling po niyan. Kaya sana natin na isang premyadong direktor at isang napakagandang movie ang ibibigay niyan sa publiko. So matapos ngang mapabalita at kumalat sa social media, maging itong si Manay Christy Fermin, kakalabas niya lang na statement na unti-unti nga daw pong gumagawa ng paraan si Mr. Daniel Padilla para po muli ay makausap or kumbaga parang gusto niyang ibalik yung dati nilang relasyon nitong si Miss Catherine Bernardo. Kaya nga 'di ba nilabas ni Manay Christy Fermin na ito nga daw po yung umaali-aligid dun po sa subdivision ni Miss Cat. So ibig sabihin tama nga talaga yung sinasabi ng ilang mga Katden na parang napapansin nila lately pag umaalis si Miss Cat kasama niya na yung si Mama Min. Kasi nung nasa Canada po sila, kung matatandaan ninyo, wala si Mama Min sa tabi ni Miss Cat. Nandun po siya sa place ni Trina, yung best friend po ni Miss Catherine Bernardo. Tapos siya lang po yung nagtitaping sa Canada kasama ng ilang mga team, no? At ito lang namataan nga si Miss Cat na kasama rin ni Mama Min na dumalaw dito kay Sanjo Marudo at kay Miss Ria Ataide na super close kay Daniel Padilla. 'Di ba nanganak na po yung wife or soon to be wife ni Mr. Nitong si Sanjo Marudo na happens to be the best friend and best of friends si Mr. Daniel. Kaya pala si Mama Min laging kasama ngayon lately ni Miss Cat sa mga lakad niya kasi nga meron palang isang taong umaali-aligid sa anak niya. So ito yung isa sa mga kaya sinabi po ni Manay Christy Fermin sa kanya pong channel na parang gusto nga daw pong bumalik pero may humahad lang. At yung kauna-unang taong humahad lang, walang iba kundi yung ina ni Miss Catherine. Kasi 'di ba nakita natin na witness natin nung panahon na sila po ay nag-renew ng kanilang kontrata itong si Miss Catherine. Sa ABS-CBN nakita niyo po yung iyak ni Mama Min and sinabi rin ni si Mama Min din po ang nagbalita na parang may mga times na si Miss Catherine during dun po sa kanyang painful na karanasan dun sa kanyang ex halos pumayat at hindi kumakain, nagkukulong lang sa kwarto. So si Mama Min po yung isa sa mga sobrang nasaktan kasi ang laki ng tiwala niya dun po sa ex nito at ganun lang yung nangyari. Kaya no wonder kung bakit sa mga lakad ni Miss Catherine, yung kanyang personal na lakad, kasama niya si Mama Min dahil nga merong gustong may mga umi-entra dun po sa kung saan si Miss Catherine. So asahan na natin yan na makikita natin
natin sa Mama Min sa mga lakad niya lately. And for that, mag-react naman tayo sa mga comments po ninyo sa ating pong comment section. Nain natin si Ma'am Melina Tamisin. Sabi niya, there's something fishy on this issue. Maybe she can't get anything from Alden cause from one who read about him that he will going to be stingy about his love life cause he wants to protect their relationship, and the one who predict about Kat that she has stability love life, like what Maha said, that she has clarity in life. Ayan, so ito yung kanyang sinasabi ni Ma'am no? May something fishy daw dun sa issue na yon. Parang hindi natin, kaya nga sabi po ng ilang mga viewer or mga viewers na parang medyo speculated or mga speculation lang yung mga bagay na yun. Kasi katulad ng sinabi ko po sa inyo na hindi po ganun kadali makapasok ang isang outsider sa isang exclusive subdivision. Sabi ni Miss Raquel Versosa, basta ako, mas naniniwala kung ginagamit lang ng kampo ni Daniel si Catherine para sa promotion ng teleserye niya ngayon. At hindi ako naniniwala sa mga showbiz chismosa na bayaran at may kaso na bilang chismosa. Sorry but it's true. Kaya sa mga fans na katulad ko, huwag kayong magpapalason sa mga vloggers, bashers at chismosang mga bayad at pagkakitaan tayo. Pinakamaganda nyong gawin, huwag suportahan kasi ng mga nanglalason ng utak yan. Doon kayo sa mga legit at edukadong makinig, huwag sa pinag-aaway-away tayo. Palagay ko, may kinalaman din to sa movie ng isang love team. Hindi kasi masyadong bet ng masa. Ayan, so ang tinutukoy dito ni Ma'am Raquel Versosa is yung Kimpaw kasi mas pinapalakas nila ngayon ng Kimpaw pero ang pangit lang kasi na parang kailangan mong siraan yung isang tao para lang umangat yung iba, 'di ba? Pwede naman po na i-promote mo yon nang wala kang sinisiraan or wala kang tinatapakang tao. Yun po yung dapat. Kaso kasi ganyan ang laro sa showbiz gagawa at gagawa sila ng ingay at ng issue para po talagang may umangat, 'di ba? Sabi ni Ma'am Sherminia Mangilan, kaya siguro ang lalakero mabait si Kat, kaya gusto niyang marami siyang friend. Kung magkayakap lalaki agad, friendly lang si Kat, kaya marami siyang niyayakap. Ano ba kayo? It's true, 'di ba? Napaka-malisyoso lang po nung nag-comment doon sa ating last update na parang lalakero daw si Miss Kat. Magkakaroon ba siya ng one woman man dahil for 11 years yung kanyang boyfriend since nung bata pa siya hanggang sa dumating na siya sa legal age. Sabi ni Miss Bickley Patan, sabi niya, 87% interview ni MJ during the HLA, Kat during her interview with Boy Abunda, she's open to love again. Ayan, yun naman yung kanyang komento with regards to this. Ibig sabihin, to love again is giving her a chance to love, no, for a new love. Sabi ni Miss Lolette Lumines, Miss Dars, pag mabutihan si Kat kay Daniel, wala nang maniniwala sa kanya. I guess, gusto lang nilang build up si Daniel, kaya ganyan kung bumabalimbing si Manny Christie. May fee din ng mga yan sa pag-build up. Sana nga lang okay at strong pa rin ang Kat din despite all the contradicting issues na lumalabas sa social media. Still praying for these two beautiful people, Kat din. Yan, to naman yung kanyang komento with regards to this. Alam mo, totoo yung mga sinasabi po ninyo, and yung tawag po kasi sa mga kanya, like for example, if you're a media and then nagpapabayad ka, para po i-build up mo yung isang artista, ang tawag dun is environmental journalist. Ayan, so ganun yung tawag sa kanila. And strategy po talaga yan sa ganyang klase ng mundo nila, Sabi ni Miss Maria Lustupas, kung ako, mas paniniwalaan ko si Kat kasi matalino siya. Paninindigan niya na no looking back, moving forward na si Kat. Pinaingay lang pangalan ni ex niya kasi lugmok na ang karir. At ito pa, mas naniniwala ako sa sinabi ni Maha, yung sabi niyang clarity kasi mag-best friend silang dalawa at magtatapat si Kat sa love life niya. Basta naniwala tayo at maghintay sa tamang panahon, darating din yan. Basta solid Kat din tayo. Ayan. So very, strong naman yung kanyang comment. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!